So ayun na guys, after namin na makapahinga ng 2 araw dito sa tinitirang ko sa Marsilia, Luok, Masbate. Yan, biyahe naman kami papuntang Simawa, doon sa bundok, doon sa bahay ng napayapa kong papa. Doon kasi kami dati nakatira nun. Ata pa ako nun, 2 years old pa ata ako nun. Medyo mahabang kwento dahil nga isa akong broken family. Yun nga, dahil ito lang talaga yung sadya ko rito ng bakasyon ko sa Masbate para lang makatirik ng kandila sa mahal ko sa buhay, papa, lolo, mga tiyuhin. So inuna ko munang puntahan yung libingan ng papa ko bago yung lolo ko, sa side naman ng mama ko yun. Yun talaga ang nagpalaki sa akin, yung lolo ko. Eh mamayang hapon doon naman ako titirik sa libingan ng lolo ko. Ayan, hindi ko na gustong binidyohan ng daan papuntang Simawa, pero ayos na yung daan, sementado na. Ayan, pagdating namin dito, ayan, nagtanong-tanong kami kung saan yung bahay ng mga pinsanan ko rito, kasi talagang hindi ko talaga alam kung saan banda yung mga nakatira yung mga pinsanan ko rito. Ayan yan, tinuro kami dito kanila Nana Konseng, sa kapatid ng papa ko. Buti na lang, andito siya. Ayan, pinatuloy kami, pinakape, then pinakain kami, then mamaya-maya, diretso na kami dun sa sementeryo, sinamahan kami. Yung balay nila Inoy dito, pinsan Inoy. Ang shout out dyan sa pinsan Inoy. Kasi sa ato lalaki, pinsan ko laki. Manila, pero doon kayo na kami bumabila. Wala ka daw. Motor lang nga kami. Kaupod ko dahil si ano eh. Si Reno eh. Si Reno sana ang kaupod ko. Eh biglang nagbagong isip ni Reno. Oo. Eh may bago na doon siya pasok. Patay sa ano. Lakas loob lang talaga eh. Gusto nga na kuha ko sa ito. Ano? Eh, Inoy. Gugupit. Kasi gugupit man ito sa abod. Ayan, pagkatapos namin kumain, kwentuhan na yun, diretso na kami rito. Ayan, sa lola ko, sa side sa papa ko ito. Ayan, sa tagal ng panahon, parang ngayon lang ako dito nakatirik sa lola ko. Na lang pinaganda yung libingan nila rito, kasi nung unang punta ko rito hindi ko rin alam kung saan banda haligilapin. Yun, sabi ng mga pinsanan ko rito, itong lupain na raw to, itong sementeryo na to, donate ito ng lola lolo ko. Kasi sabi nila kami lang daw yung pinakamalaking lupain dito, Piñares Ragutos lang. Ayun, pagkatapos namin tirik dito naman kami sa kapatid ng papa ko. Ito yung pangalawa sa panganay niya magkakapatid, kasi yung papa ko bunso. Totoo lang, yung mga kapatid ng papa ko halos hindi ko talaga sila nakita ng gusto. Yung iba nakikilala ko dahil yung paglaki ko lang, tsaka na nagkakilanlan yung mga pinsanan ko, doon ko lang sila nakilala. Dahil nga sa broken family ko, mahabang kwento. Ito yung nagasikaso nung namatay yung papa ko rito, kasi nga although nakasama ko naman yung papa ko doon sa Maynila. Nung lumaki na ako, pagdating dito na siya natuluyan. Eh, hindi ako nakapunta. Hindi na ako pinayagan mag-live uli, kasi nga kakalive ko lang nun sa trabaho ko. Yan, pagkatapos namin dyan, dito naman kami sa pinsan namin, luluhin namin to. Dahil kasama ko yung kumpare ko. Si Lolo Fidel, luluhin ng kumpare ko. Yung si Lola Kalo naman, lulahin ko. Ayan, ano rin niya, luluhin niya rin to rito. Nagtirik na rin kami ng kandila rito. Tapos namin magtirik dyan, doon na kami talaga sa papa ko. Dito, medyo alam-alam ko to rito, kasi yung unang punta ko rin dito sa Masbate, no, sinamahan rin ako ng pinsan ko, si Reno. Ayan, sinamahan kami rito. Dito nga yung banda. Dito lang din ako nagtirik nun. Yung pangalawang punta ko para dito, kasama ko yung mama ko, tsaka yung bunso ko. Dito kami nagtirik nun. Yan, dito kami nagtirik. Ito, sama-sama na sila rito magpirinsan. Kawawa nga lang yung tatay ko rito, kasi nga binungkal na lang din, pinatungan na lang din. Yan nga, dahil wala na nag-alaga sa kanya. Kawawa talaga. Dahil nga nung simula nung nagkahiwalay yung mama-papa ko, hindi naman talaga nag-asawa yung papa ko. Kaya walang nag-alaga sa kanya. Kaya nung pagkamatay niya, wala talagang may isa. Walang nagpunta sa pagkamatay niya rito sa Masbate. Nakakalungkot mang isipin, pero talagang mahabang kwento. Although marami talagang nagagalit sa kanya, mga kapinsanan, sa pagkahiwalay ng mama-papa ko. Pinabayaan kami niya. Pero ako, kahit na wala siya sa tabi ko nung lumaki ako, kahit katiting, wala talaga akong sama ng loob sa kanya. Siyempre, pasasalamat dahil sa'yo, hindi kami mabubuhay dito sa mundo. Sadyang ganun lang talaga ang buhay. Sa kalagayan ko talaga napakahirap. So ayun,
Alam kong nasa mabuti ka na lagayan ngayon. Babayan mo na lang kami. Pati mga apo mo. Salamat sa lahat. Hindi dahil sa'yo, di kami mabubuhay dito sa mundo. Kaya sana, sa susunod na taon, pala rin tayo. Mapapaayos natin yung libingan mo rito. Kaya ngayon na medyo naging vlogger tayo, kaya na-share ko dito yung buhay namin na kahit maiksi man lang, malaman nila. Meron tayong buhay na masalimuot. So ayun, pauwi na kami. So balik ulit kami dun sa bahay ng tita ko. Ito yung ginagawa namin dito, o kahit saan namang ito yung tradisyon ng pagaling sa sementeryo. Ito yung ginagawa. Hindi na kami. Salamat sa mga alaala nyo da. Ayan, pauwi na kami. Lakad na lang kami dyan kasi malapit lang naman yung dyan simula sementeryo sa bahay ng kanila Nana Conching sa kapatid ng papa ko. Asawa ng kapatid ng papa ko. So doon naman kami sa Marsilia kung saan nakaburol yung lolo ko na nagpalaki talaga sa akin. Buti na lang nandito si Nana Conching, guide papunta sa amin. Shoutout dyan kay Nana Conching, salamat sa pag-guide papunta sa sementeryo. Salamat. Ingat. O, hanggang dito na lang.